Kaya nga tayo tinuturuan ng Biblia at maging ng ating church na laging basahin ang kanyang salita sapagkat ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. At kung nasa Panginoon, ay nasa kanyang salita. Kaya mahalaga, mga kapatid, na isa puso natin ang salita ng Panginoon. At ngayong umaga ay panibagong opportunity na naman ang binibigay sa atin ng Diyos para mapakinggan ang kanyang mga salita. At pagdating po sa init ng pananampalataya, ay wala rin tayong ibang source kung hindi ang banal na kasulatan. Sino po ba sa atin dito ang nakakilala sa Panginoon nang hindi dahil sa kanyang salita? Lahat tayo ay nakakilala sa Panginoon dahil sa kanyang salita. At mula sa kanyang salita ay nagkaroon tayo ng pananampalataya at dahan-dahan na nagmamature ang ating pananampalataya. At hari nawa ang ating mga pananampalataya ay mag-init at mag-apoy. Yan po ang series natin ngayon, Init ng Pananampalataya or Faith on Fire. At sinasabi nga po sa 2 Corinthians 4:16-18, hindi ko na po babasahin, na ang palatandaan ng mainit na pananampalataya ay ang mga sumusunod. Una, patuloy na lumalakas ang Espiritu. Pag mainit ang pananampalataya, nag-aapoy ang pananampalataya, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit nanghihina ang katawan, patuloy na lumalakas ang Espiritu. At ganoon din mga kapatid, ang pananampalatayang umaapoy o mainit ay umaasa sa mga gantimpala ng Diyos. Not because we want to be blessed, but because the one that we love, the God who loved us and the God that we love, ay nagdesisyon siya na gantampalaan tayong lahat ng eternal glory na na-outweigh niya, na nadadaig niya ang mga suffering natin dito sa lupa. At pangatlong palatandaan, mga kapatid, ng umaapoy na pananampalataya ay ang pagpapahalaga natin sa mga bagay na hindi nakikita. Fixing our eyes on things unseen. Pagka binalikan po natin tatlong mga katangian na ito ng mainit na pananampalataya, siguro ay papangarapin natin ito. Kasi pagka ang pananampalataya natin ay mainit, unang-una mga kapatid, walang unang-unang magkakaroon ng kagalakan higit sa atin kung hindi ang ating Panginoon. And if we love God, we want to impress Him. Gusto natin na ma-impress ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mainit na pananampalataya. At sabi nga sa banal na kasulatan without faith ay hindi natin mabibigyan ng kagalakan ng Panginoon. Kaya nga importante. Hindi lang basta faith, kung hindi yung faith na mainit. Hindi po ba? Parang pagkain, pag gusto natin kumain, ang gusto natin mainit na pagkain. Dahil yung sarap ng pagkain ay lalong tumitingkad kapag ito ay mainit. Sometimes to the point na tayo ay napapaso. And when it comes to faith, talaga naman para kay Lord, ang gusto niya yung mainit na pananampalataya. Yung umuusok na pananampalataya. Maaring sa oras na ito, habang ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, ay tinitignan niya ang bawat isa sa atin. Kung umuusok-usok ang ating pananampalataya. Maaring ang init na nararamdaman nating pisikal ay daig pa ng init ng pananampalatayang spiritual na ating nadarama ngayong umaga. So sa pagpapatuloy po sa ating mensahe ngayon, maraming tao mga kapatid ang nahihirapan sa buhay dahil sa takot. Sino po dito ang tuwa pag natatakot? Wala, no? Kapag tayo natatakot, even to the point of death, of terror, ay kung ano-ano nangyayari sa ating katawan. Meron diyang hinihimatay. Merong nagpapanik because of fear. At sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, ay naharap natin itong takot. Not a day passes us by
without encountering fear. Kasi alam niyo yung kaaway, wala yung ginawa kundi takutin tayo eh. Kaya ito ay dinadaanan natin sa araw-araw. Dapat sana dahil sa araw-araw ay na-encounter natin ng takot, dapat ay kinakasanayan na natin. Pero alam naman natin mga kapatid, hanggang ngayon ay lahat tayo ay hindi pa rin nasasanay sa takot. Unless we have this faith that is fiery enough na kahit na sa mukha ng takot at terror ay hindi tayo nagugulumihanan. We are not perfect as Christians, pero nakakatuwang isipin mga kapatid, kung babalikan mo ang kasaysayan mo, ang sarili mong kasaysayan sa pagiging mananampalataya, maaaring masabi mo na sa panahon ngayon, hindi ka na ganoon matakot. Hindi na katulad ng dati na natatakot ka sa buhay, natatakot ka sa kinabukasan, natatakot ka sa mga sasabihin ng tao, natatakot ka sa mga nangyayari sa paligid. Maaaring sa ngayon ay hindi na ganoon. For example, ilan sa atin ang noong kabataan natin, pag nakakarinig tayo ng mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay natatakot tayo. Ngayon, ang digmaan, ano na lang 300, hindi na po 3-5. Di po ba? Kung maggerahan ng mga bansa sa Middle East, ay ganun na lamang. Pero, kumusta kapatid? Natatakot ka ba dahil nagkakadigmaan? If not, ibig sabihin, umiiral ang iyong pananampalataya. Yun ang magandang itapat natin sa takot. At alam niya mga kapatid, hindi kakaunti ang mga buhay na sinisira o sinira na ng takot. At ang tanong natin ngayon, paano nga ba natin harapin ang takot? Paano natin ito mapagtatagumpayan? Tanong mo yung kapatid mo, yung katabi mo, tignan mo siya. Paano nga ba kapatid? Paano ba natin mapagtatagumpayan ito? Narito po ngayon mga kapatid ang ilang mahalagang wisdom ng Diyos na tutulong sa atin para magtagumpay tayo laban sa takot. Una mga kapatid, ang title po ng message natin ngayon ay Init ng Pananampalataya, Sandata Laban sa Takot. So binibigyan na tayo ng tip ni Lord. Binibigyan na tayo ng clue ni Lord na kapag ikaw ay natatakot, all you need is faith to overcome fear. Lalo na if your faith is on fire. Yung pananampalataya na nag-aapoy ay magandang sandata laban po sa takot. At usually, yung pong takot at yung kaaway, si Satanas ay sa hinuunin mo sila. Dahil walang ginagawa ang kaaway kung hindi takutin tayo sa lahat ng issue ng buhay natin. Kasi pag natakot tayo, ano po ang madalas mangyari? Nagpapanik tayo. At pag nagpanik tayo, kung saan-saan natin hinahanap ang resolusyon para maalis yung takot natin. Hindi po ba? Kaya nga, importante na tayo bilang mga Kristiyano ay mapapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na kung meron kang faith, dahil Kristiyano ka, alam mo ba na yung pananampalataya mo, lalo na kung ito ay mainit at nag-aapoy, ay sandata laban sa kaaway. So there we go. Tinuturuan tayo ng Biblia kung paano natin kakalabanin ang takot. At sa likod ng takot, of course, alam natin, nandun ang kaaway. Sabi po sa unang Pedro 5:9, mga kapatid, ay ganito, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Hindi na po natin babasahin yung iba pang parte nung verse. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. So we can lesson sabi, resist him or resist the devil or resist fear is standing firm in the faith.
At pag binasa po natin ng buo yan, sabi doon sa mga kasunod na salita ay ganito, alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo, nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. So bakit po ito sinabi? Bakit sinabing alalahanin ninyo na hindi lang kayo nakakaranas ng ganitong pagsubok o ng ganitong paghihirap sa pananampalataya? Ay para ipaalam sa atin ng Diyos that in our faith, hindi tayo nag-iisa. Unang-una, kasama natin si Lord. Pangalawa, meron tayong mga kapwa mananampalataya na nakakaranas din ng hirap sa pananampalataya. But the good thing is, kung nalalampasan nila, malalampasan din natin yung hirap na nararanasan natin laban sa takot na ibinibigay sa atin ng kaaway. So there is hope. And this hope is sure. Na kapag pinatatag natin ang ating pananampalataya, malalabanan natin ang takot, malalabanan natin si Satanas. Alam niyo po yung representation, yung mga drawing tungkol kay Satanas, yung demonyo na mabangis ang mukha na may sungay na kulay pula. Yun po ay representation of fear. Dahil ang gusto lagi ni Satanas ay matakot tayo sa kanya. Dahil pag natakot tayo, nandyan na yung inaatake sa puso, nandyan na yung kung ano-ano ang nangyayari sa ating buhay because of fear. And the one thing na favorite ni Satan, pag natakot tayo, ay yung nawawalan na tayo ng pag-asa. Pag nawalan tayo ng pag-asa, sabi ni Satanas, ayos, wala nang pag-asa itong taong to. So kung anong gagawin ko rito ngayon, sigurado tuloy-tuloy na ito, mawawala ng pag-asa. Kaya lang, ang antidote, laban sa takot, laban sa kaaway, ay yung pananampalataya. Na mapalad tayo na meron po tayo. So, ang tanong po natin, paano natin mapagtatagumpayan at matatalo ang takot? Una, sabi ng banal na kasulatan, labanan ang dyablo. Sino po rito ang matapang na labanan ang dyablo? Yung iba, nilalabanan yung dyablo sa bote. Pero hindi sila manalo sa dyablo na nasa bote. Lagi silang talo. Kasi yung dyablo sa bote, para matalo mo yan, ibuhos mo yan sa lupa. Ibuhos mo yan sa inidoro at i-flush mo. Pero pag ininom mo yan, talo ka. So that's not the way to fight the devil. That's not the way to get rid of fear. To get rid of fear, we need faith. Ang sabi po ng banal na kasulatan. So sabi po sa Santiago 4:7 ay ganito, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Sa wikang Ingles, sabi, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Take note mga kapatid, sabi una, submit yourselves to God. Ibig sabihin, cleanse yourself. Linisin niyo muna ang inyong sarili. And then, kapag ikaw ay malinis na, nagpalinis ka na sa Panginoon, you have asked for forgiveness for your sins. Then, you can resist the devil. Ano ang ginagamit mo rito? Pananampalataya. Kaya ang sabi po sa atin talaga ng Biblia, kayang labanan ng pananampalataya ang takot. Siguro marami sa atin dito familiar sa Psalm 91. Familiar po tayo dyan. Na kapag ikaw ay natatakot, ano man ang nangyayari sa buhay mo, basahin mo ng basahin ang Psalm 91. But ano bang matatagpuan sa Psalm 91? Sa Psalm 91, makikita mo kung papaanong bibigyan ka ng proteksyon
ng Diyos. At kapag alam mo na may proteksyon ka ng Diyos, ibig sabihin, you are safe. Anyway, kapag mainit at matatag ang iyong pananampalataya, lalayuan ka ng dyablo. Sinasabi po yan sa Santiago 4:7. So, hindi po pwede natin malabanan ng dyablo ng walang pananampalataya. At kung pananampalataya ang pag-uusapan, we can only have faith kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Di mo pwedeng sabihin na may pananampalataya ako sa Diyos, pero hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Di mo pwedeng sabihin na may pananampalataya ako sa Diyos, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Kasi when you say you have faith in someone, especially God, ibig sabihin, tiwala ka sa Kanya. Naniniwala ka sa Kanya na mamaya-maya ay pag-uusapan din natin. Pero importante malaman natin mga kapatid, na kapag mainit at matatag ang ating pananampalataya, lalayuan tayo ng dyablo. Tandaan ko po yung kagabi lang pinag-uusapan namin ng ilan nating mga kapatid, yung aking pong experience sa ating encounter doon po sa Antipolo. Nung tayo po, alam niyo, yung mga naka-attend na po ng encounter, alam niyo po, may part tayo ng anointing, hindi po ba? Yung nagpipray tayo to anoint everyone. At pag ina-anoint po natin ang mga participant, marami pong nangyayari. Some of them are speaking in tongues, some of them ay bumabaksak, ganon. Ako po ay nananalangin bago mag-proceed sa anointing. Ay isa po sa mga attendee ng ating encounter noon, yung aking biyanan. Ang tatay po ni Pastora. So habang ako ay nananalangin, yung aking biyanan naman, for some reason, ay nakadilat yung mata niya. Nagmamatsyag siya. And then, sa kanyang pagmamatsyag, nakita niya yung isang babae na about 18 or 20 years old na nanlilisik po yung mata. That's during the encounter. Nanlilisik po, mapula yung mata, nanlilisik. At nung magsimula na po ang inyong lingkod, ayon po sa pagkakaata sa akin na mag-anoint, sabi nung aking biyanan, ang feeling ko, Mike, pagka dumating ka na roon sa babae, ay patatalsikin ka niya. Kasi nakikita niya yung lisik ng mata and somehow nafe-feel ng biyanan ko yung evil power na nandun po sa babae. Pero nung dumating po ako doon sa babae, pag ganun ko po ng kamay, tumakbo po siya, umakyat po siya sa hotel, sa room. Ay hinabol po siya ng ating mga pastor at siya po ay lulundag sa bintana. So, hindi siya nakalundag sa bintana at ang nangyari ay binaba namin siya sa hall. Tapos dun sa hall, mga 10 tao ang humahawak dun sa babae kasi napakalakas niya. At maya-maya, marami po, mahaba po yung istorya. Pero anyway, at the end of the day, nawala yung espiritu, lumayas. Hindi po nagtagumpay yung masamang espiritu. It's because of faith. Pananampalataya. Until this day, meron po noon, nung nangyari po yun, pagbalik po namin doon sa church natin dati sa Makati, may nagtatanong po sa akin na, talaga bang naranasan mo, pastor, na itulak ka ng dyablo? Kasi nung gaganunin ko na, itinulak ako, hindi naman ako natumba, sa tumakbo siya. Imagine yung mga ganong situation na nagtuturo sa atin na ang kaaway o yung takot, even yung fear, talagang pagka may pananampalataya ka sa Diyos, wala eh. Hanggang ngayon, I'm trying to recall those moments, naalala ko na wala ako kahit kaunting takot. Maging nung ako ay itulak na nung babae, wala po kahit kaunting takot.
It is because na-overwhelm po ng pananampalataya yung takot. At dahil sa pananampalataya, mga kapatid, hindi nagwagi yung dyablo. Yung akala po ng aking biyanan na ako ay sasaktan ng tao na yon, na evidently ay may nakikita siyang kapangyarihan na hindi po nangyari. Kasi nanaig ang pananampalataya sa takot. Maging sa araw-araw na buhay natin, mga kapatid, kapag meron tayong takot na nararanasan, ang katapat noon ay pananampalataya. So what should we do? Kung tayo po ay natatakot, ang gawin natin, unang-una ay manalangin. If there is an opportunity. Manalangin na mabilis, kung kailangan mabilis. Marami po tayong mga prayers na maigsi kapag tayo ay humaharap sa takot. Yun lang sinabi natin na, in Jesus' name, kasi natatakot ka eh. Panalangin na po yun. At makapangyarihan po yun, yung panalangin na yun. Why? Because sinabi mo yung in Jesus' name. Ibig sabihin, ikaw ay sumasampalataya at naniniwala sa kapangyarihan ni Kristo. Nasa moment na yun, natakot ka, by saying the name of Jesus, ay mawawala yung kaaway. Mawawala yung takot. Madadaig mo siya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Importante po yun that we say the name of Jesus sa harap po ng anumang takot na humaharap sa atin. So isa po yun, mga kapatid. Paano natin mamamanage ang kaaway o ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya? Say the word, say the name of Jesus. Hindi mo babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi ka nananampalataya sa Kanya in the first place. Pero meron po mga bumabanggit ng pangalan na Christ, even sa ibang bansa, na ginagamit nila yung pangalan na Christ na exclamation point o expression. Pero they don't really have faith in our Lord Jesus Christ. Some people, ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo dahil wala silang faith. Ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesus bilang pagmumura. Hindi natin binabanggit ang pangalan ng Panginoon dahil tayo ay nabibigla. Kung hindi, binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Para ano? Para mapagtagumpayan natin ang takot. Para mapagtagumpayan po natin ang kaaway. At sa pamamagitan din ng pananampalataya, mga kapatid, ay huwag nating bigyan ng kahit saglit o maliit na pagkakataon ang kaaway. Marami po kasi sa atin, we like to play with fire. May kasabihan po ang mundo. If you play with fire, you get burned. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong kasabihan na yon ay mababasa natin sa Bible. Ang sabi po sa Efeso 4:27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang takot na makapigil sa inyo. Sabi po sa English, and do not give the devil a foothold. Kahit kaunti. By faith. Bakit po sinabing by faith, huwag natin bigyan kahit kaunting man lang pagkakataon ng kaaway? Dahil, mga kapatid, ang pananampalataya natin ay nagsasabi that we should not allow the devil into our lives kahit konti lamang. Don't play with fire. Marami sa atin, we take chance. Minsan lang naman gagawin ko na. At tandaan ko yung ibang mga miyembro natin na dati ay manginginom. Pag inaalok ng
kanilang mga barkada na uminom uli. Subukan mo. Wala naman si pastor. Di ba? Pero yung sinasabi nun, bigyan mo naman ng konting puwang ang dyablo sa buhay mo. Mag-happy-happy ka naman ng konti. Gaano na karami ang napahamak dahil sa nagsimulang mag-happy-happy ng konti. Saan ba nagsimula ang mga adik sa alak? Sa konting alak. Saan ba nagsimula ang mga adik sa drugs? Sa konting drugs. Saan ba nagsimulang maging violente ang mga mamamatay tao? Sa pamamagitan ng konting violence. So, we should never give the enemy an inch, kahit konti. Huwag nating pagbigyan ng kaaway. Lalo na kung tayo ay tinatakot na niya. Huwag tayong matakot sa kaaway. Pag natakot tayo sa kaaway, ang pananampalataya natin nasa kaaway. Wala kay Lord. Isipin mo na lang, pagbibigyan ko na lang si Satanas para wala nang usapan. Di ba? Pero ano mangyayari? Kabibigay mo ng konting pagkakataon kay Satanas, eventually, kakainin kanyang buhay. Sino ba ang pag ipinakain mo ang daliri mo sa leon, ay hindi mo aasahang kakainin ng leon ang buo mong kamay, ang buo mong braso? Sino ba ang pagkinain ng kaaway ang braso, ay hindi niya kakainin ang buong katawan? At kapag nakain niya na ang katawan mo, lalamunin niya pati ang espiritu at kaluluwa mo. So don't give the enemy an inch. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas, sabi ng Panginoon. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang takot na makarating man lang sa inyo. Ang sabi po sa unang Pedro 5, 8, 9 ay ganito, manda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Labanan ninyo ang takot. Pangalawang malaking bagay na itinuturo sa atin ng Biblia para matalo natin ang takot ay, mga kapatid, ay ito. Magtiwala tayo sa Diyos. Bakit ba tayo natatakot? Kasi nawawala yung tiwala natin sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na kung paminsan-minsan ay natatakot ka, wala ka ng pananampalataya, totally, kahit dahil wala ni isa man sa atin ang hindi nakakaranas ng takot. Lahat tayo nakakaranas. Kaya lang, meron tayong panlaban. Meron tayong pananampalataya. Having faith is not the absence of fear, but having faith in the face of fear. Kasi yung fear, hindi mawawala yan, nandyan yan eh. Kaya lang, God is equipping us, like right now, na matuto tayong magtiwala sa Diyos para matalo natin ang kaaway, para hindi tayo matakot. Ano po ang sabi sa Isaiah 12:2? Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas, magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo ang Panginoon ang nagbibigay lakas sa akin. At kayo ang aking awit, kayo nga ang nagligtas sa akin. Alam niya, magandang panlaban sa takot pag tinatakot tayo ng kaaway. Yung kumanta tayo ng worship song. Kanina, na-delay po tayo kasi yung projector natin ay nagkaroon ng technical problem. Nahadlangan ng kaaway na huwag tayo makaawit sa kanya ng sama-sama. Para, mga kapatid, ano man yung takot na meron tayo sa ating kalooban. Nung tayo pumasok dito galing sa labas,
ay hindi mabura. Ilan po sa atin ang pumupunta sa church, kung minsan pumunta ka sa church pero magulo-magulo ang isip mo. May problema ka. Hindi ka mapalagay. Pero pagkatapos ng pananambahan, sabi mo, buti na lang nag-church ako. Kasi kanina bago ako mag-church, talagang down na down ako eh. Ang galing talaga ni Lord. Umaawit pa lang ako kay Lord, wala na yung takot ko. Bakit? Kasi yung takot espiritu ng kaawayan eh. Diba? Ang espiritu ng takot ay hindi galing sa Diyos Ama. Ang binibigay sa atin ng Diyos Ama ay espiritu ng pag-ibig, hindi espiritu ng takot. Kaya when we come to worship together, sing together for the Lord, nakakawala po yan ng takot. Kahit kayo po ay nasa bahay. Maganda pong tip ito dito sa mga kapatid. Sino po rito ang mahilig kumanta? Sino po dito ang mahilig kumanta habang nagsa-shower? Lahat tayo, alam niyo mga Pilipino, pagdating sa ibang bansa, pag pumunta tayo ng, yung ating mga singers, mga banda, pag pumunta ng Japan, Singapore, kinakatakutan po ang Pilipino. Kasi pagdating sa kantahan, magaling ang Pilipino. Kaya lang, maraming Pilipino rin ang kinakantahan, of course, yung kaaway. Pero kahit sila kumakanta para sa kaaway, yung mga Pilipino, mas magaling pa rin kumanta para sa kaaway. Pero kung tayo kakanta para sa Panginoon, ang diablo na ang natatakot sa atin. Pilipino ito. Kaya habang naguhugas ka ng pinggan, Mrs. or Mr., as the case may be, di ba? Kumanta ka ng worship song, magpatugtog ka ng worship song, di ba? Nabubor ka, magpatugtog ka ng worship song kasi espiritu ng kaaway yung boredom, di po ba? Nade-depress ka, magpatugtog ka ng worship songs para lumayas ang spirit of depression. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi dito, para hindi tayo matakot. Ano po ba ang kagandahan ng magtiwala sa Panginoon? Ang pagtitiwala po sa Panginoon, mga kapatid, ay may kalakip na tulong. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, tutulungan ka niya. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, kikilos siya. Pero hanggat hindi mo binibitawan ang pagtitiwala mo sa sarili mo at sa mundong ito, hindi ka matutulungan agad ng Panginoon. No, meron akong kinikwentong istorya, madalas kong ikwento, matagal na to, ilang taon na, pero ngayon kikwento ko ulit. Merong isang mountaineer, umakyat siya sa bundok, sa Mount Everest, mais. Sa kalagitnaan ng kataasan ng Mount Everest, yung isang kasama nila sa pag-akyat sa bundok para makarating sa tuktok, sabi niya, uunahan ko itong mga kasama ko. Pag nakatulog na sila, aakyat ako mag-isa. And so, nung matulog na yung mga kasama niya sa kanilang encampment, umakyat siya mag-isa. Kasi gusto niyang maging sikat. Na among the group, ako yung unang nakarating. Na iniwanan ko sila, dumating ako doon sa tuktok. Sikat ako. So, anong nangyari, umakyat siya. Ang problema, nahulog po siya. Nung mahulog siya, mabuti naman, alam niya mga mountain climber, lalo na kung aakyat ka ng Mount Everest, meron ka mga tali-tali. Meron ka mga hook-hook na pinapako doon sa ice para pag nahulog ka, nakasabit ka. So nahulog siya pero nakasabit siya. Ang problema lang, hindi na siya makaakyat uli dahil sa kanyang sitwasyon. Alam niya na kapag inaabot siya ng umaga doon sa bingit na yun ng bundok, magyeyelo na siya. Kaya, hindi siya naniniwala sa Diyos, pero at that time, ang sabi niya, kung meron talagang Diyos, iligtas mo ako ngayon. Sabi niya, marami pong taong challenge ng ganyan kay Lord. So, sabi niya, kung meron talagang Diyos, iligtas mo ako. Sabi niya, sina-challenge niya eh. Sumagot si Lord. Hi, andito ako. Ako si Lord. Sabi niya, kung talagang totoo ka, iligtas mo ako. Sige, sabi ni Lord sa kanya.
Eh, anong gagawin ko para maligtas ako? Sige, sabi ni Lord, putulin mo yung tali. Teka, sabi niya, pinutol ko itong tali. Ito na nga lang ang dahilan kung bakit ako buhay eh. Kung puputulin ko ito, mahuhulog ako sa bangin, patay ako. Sabi ni Lord, di ba sabi mo, humingi ka ng tulong? Sabi ko, putulin mo yung tali. At ililigtas kita. Ba, hindi siya naniniwala. Palibasa, wala siyang faith. He is full of fear. He doesn't want to die, but he doesn't want to trust in the Lord. Ayaw niya magtiwala sa Panginoon. Sabi niya, hindi akong titiwala sa'yo, hindi ko puputulin yung tali. So kinaumagahan, nag-yelo na siya, patay na siya. Pero nung magbukang liwayway na, mga kapatid, ang layo niya doon sa, kasi yung bangin pag ganun eh. Tapos meron palang flat, parang may flat na mga several foot ang lapad. Ito yung gilid ng bundok, yelo ito, nakasabit siyang ganun. Dalawang ruler na lang. Babaksak na siya ron. Kung pinutol pala niya yung tali, babaksak siya sa flat na area at hindi siya mamamatay. At he can ask for help. Pero hindi siya nagtiwala sa Panginoon eh. Kadalasan, nangyayari po sa atin yan, mga kapatid, di po ba? Kahit hindi palagi, paminsan-minsan. Sabi ni Lord, kung nagtitiwala ka sa akin, ibigay mo sa akin ang problema. Ayaw natin ibigay ang problema kay Lord. Hindi, Lord, kaya ko to. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Kaya ko to, Lord. Nakakahiya naman sa iyo. Lord, maliit-liit lang na bagay, eh hindi ko pa kakayanin. That is pride. Kahit maliit na bagay, bigay mo kay Lord. Natatakot ka, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi po, pagtiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Magtiwala ka sa Kanya. Sabi ng Panginoon. So kung tayo naharap sa takot, magtiwala tayo sa Panginoon. Karaniwan ng ating Diyos ay tuwirang kumikilos at tumutulong sa atin pagka ipinagkakatiwala natin sa Kanya yung ating kinakatakutan. Pero may mga pagkakataon na gumagamit ng tao ang Diyos ng ibang mga tao para tulungan tayo na ma-overcome natin yung ating takot. Pero mga kapatid, I would like you, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron pong pagkakataon sa buhay ng mga tao. There are times, even among Christians, na kahit basahin mo ang Biblia, basahin mo ng basahin, pakinggan mo ng pakinggan ng sermon, walang effect sa'yo. And yet, you are a Christian. Meron kang problema, but you don't want to listen to the Lord. Pero mananampalataya ka. May mga pagkakataon po kasi mga kapatid, na merong kondisyon yung pag-iisip natin, na yung pag-iisip natin dinadaya tayo. Ano yun? Pag dinadaya tayo ng isip natin, kahit anong sabihin ng salita ng Diyos, ay hindi natin naririnig. Yun ay mga pagkakataon, mga kapatid, na kailangan natin magtulungan. Dahil merong mga issue tayo sa ating pagkakaunawa na kailangan natin ng tulong ng ating kapwa para tayo ay makatawid, para maunawaan natin ang salita ng Diyos. And eventually, yung control ng takot sa isip natin ay mawala. At sa mga pagkakataon na yon ay ginagamit ng Panginoon ang kapwa natin mga mananampalataya. So kung meron kang takot na hindi mo malaman, na hindi mo makontrol, and yet you have faith. Alam mo naman may Diyos. Pero hindi mo siya makontrol, panahon na para kayo ay humingi ng tulong sa church. Kung ganoon ang kondisyon ninyo, we have brothers and sisters na nakakaunawa po sa ganong sitwasyon at matutulungan po kayo. Sometimes, yung pong ganong situation at kung tawagin natin general anxiety.
ay kailangan ng consultation and guidance, and sometimes ang solusyon po dyan, deliverance, medication, at saka change of attitude. Change of attitude in the sense na kapag ikaw ay nakaharap sa takot, hindi mo alam ang gagawin mo, napaparalyze ka na dahil sa takot, pero kapag naging iba ang pagtanggap mo sa takot, ay mawawalan ito ng epekto sa iyo. Yung bang may kinakatakutan ka, posibleng may mangyari sa iyo na hindi maganda, and you are in fear of that, kung sasabihin mo lang sa kanya, tignan natin kung mangyayari nga. Kasi yung isip natin, dinadaya tayo. So, kailangan din natin na baguhin yung attitude natin on how we think pag tayo ay nasa harapan ng takot. And many times, mga kapatid, pag winelcome natin yung panakot sa atin, yung atake sa atin, naglalaho siya mag-isa. At pag na-master natin yun, na napaglalaho natin yung takot, mag-isa because of our attitude, mawawala yun. Again, pananampalataya pa rin. Kung hindi ma-overcome ng sarili mong pananampalataya ang takot, narito ang mga kapatid para tulungan ka para i-overcome yung takot na yun. And eventually, ay mapalaya tayo ng Panginoon. Tinuturo din sa atin mga kapatid na ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi tinatakwil. Ang iba kasi nahihirapan sila magtiwala sa Panginoon dahil paano kung di ako pakinggan ng Diyos? Ang sabi po mga kapatid sa Salmo 9:10 ay ganito, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Ulitin ko po, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo. Ibig sabihin sa Diyos, dahil hindi ninyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Those who know your name, trust in you, or you, Lord, have never forsaken those who seek you. Maganda po itong malagay sa ating isip. Pag tayo ay lumapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo tatalikuran. Magtiwala tayo sa Kanya. Ano man ang nangyayari, be it life and death, be it a problem that is so huge that you cannot handle on your own. Kaya po kailangan yung pananampalataya natin ay pinapainit natin at sa pamamagitan din ng pananampalataya and being in the church ay tinutulungan tayo ng Panginoon para yung mga takot na sumisira ng buhay natin, mga kapatid, ay madaig natin. Fear will always be there. So does our Lord Jesus Christ. He is always there. Kaya lang, nalilin lang tayo ng takot to the point na nalilito na tayo at hindi na tayo makatakbo sa Kanya. In conclusion, mga kapatid, sabi po ng ating verse sa unang Pedro 5:9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Labanan ninyo ang takot. Ibig sabihin, alalahanin ninyo hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Yung kasi yung hirap, kung bakit yung hirap ay nakakatakot, hindi po ba? Pag kahit marami kang pagkain at nahirapan kang kumain, nakakatakot din yon. Pag wala kang makain, nakakatakot din yon. Di ba? Yung walang laman ng bulsa mo, nakakatakot din yon. Yung may bilyon-bilyon ka sa bangko, nakakatakot pa rin yon. Meron at wala, ang takot ay laging nandyan. Nananampalataya o hindi, ang takot ay laging nandyan. Ang maganda lamang, mga kapatid, para sa atin na tinuturo ng Panginoon, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, meron tayong sandata laban sa takot. Yung pananampalataya mismo natin. Painitin natin yung ating pananampalataya. Sino sa inyo ang takot mahiwa ng kutsilyo? Lahat tayo, di ba?
Pero sino sa atin ang hindi takot sa kutsilyong nagbabaga? Mas nakakatakot yun. Pero, pag pinagbaga natin ang ating pananampalataya, pinag-apoy natin ang ating pananampalataya, ang takot na nagbabaga ay uusok at mawawala ang bisa dahil sa ating pananampalataya. Ito po ang mga sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay hindi haka-haka. O hindi ito ipinahayag lamang para bigyan tayo ng consuelo di bobo. Hindi po ganon. Kung hindi, ito po ay katotohanan na kapag ang ating pananampalataya ay nag-aapoy at mainit, madadaig natin ang lahat ng takot sa ibabaw ng lupa. And eventually, dahil doon, ay magtatagumpay tayo. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord.